Bicolana, maayong aga naman sa mga Ilongga at magandang umaga sa mga kamisis natin saan mang panig ng studio at ng mundo. Ito ang bagong Face to Face with Ate Corinne. So, mga kamisis, mga kapwa ko nanay, para sa atin ito at kung anong gusto ninyo siyang ibibigay namin sa inyo. Huwag na natin patagalin pa. Handa na ba kayo sa ating kwentuhan, chismisan at kulitan? Batang pasaway, hindi na ba naiintindihan ng mga magulang nila? Cellphone ng cellphone, nakakaapekto ba ang technology sa sinasabing pag-iiba ng ugali ng mga kabataan ngayon? Baby Bibo, 4 na taong gulang, kabisado ang flags of the world. At sa ihahain natin ngayon, omelette na pizza pa. Saan ka pa? Mas masaya talaga ang daldalan nating mga babae dahil ang marites ng barangay present, Laila Chicadora! Pampabuhay at pampakilig naman ang poging tambay ng barangay, Ryle Santiago. Wow! Mayroon pa sa elevator. Good morning po! Umuusbong, di pa rin siya nakapagsuklay ng buhok. Aha, at ang makakasama natin na mag-share ng blessings ang ating Pera Godmother. Iikot siya para magbigay ng 5K for you. Hello, hello mga kamisis! Naglibot-libot na naman ang inyong Paragod Mother para humanap ng deserving mabigyan ng 5K for you. Kunyari, bibigyan kita ng 5,000 pesos. Saan mo yan gagamitin? Para po ma'am sa pamilya po. At sa aking paglilibot, naabutan ko ang isang nanay na batak sa trabaho bilang construction worker. Nanay Daisy! Oh my God, Nanay Daisy! Alam niyo ba, may nakapag-chismis sa akin na dito ko daw kayo mahanap dahil dito daw kayo rumaraket bilang construction worker. Nay! Paano po ba kayo napunta sa ganitong klase ng trabaho, pag-construction? May pamangkin po kasi siya na foreman. Tapos tinawagan niya kung, ayun, doon kami nilagay sa medyo magaan-gaan lang. So si tatay, sabay na kayo nag-work na uli siya, nakabalik na sa trabaho? Sinabayan ko siya kasi nga nung nagkasakit siya about dun sa stroke. Naku, Nay, alam nyo, saludo talaga ako sa ginagawa nyo. Napakasipag nyo. Di ba mga kapatid, biruin nyo, hindi naman tayo ganun kadalas makahanap o makasalamuhan ng mga babaeng construction worker. Alam mo, Nay, excited na ako na makilala ka ni Ate Corinne. Kaya ready ka na bang sumama sa akin? Saan? Kay Ate Corinne! Kailangan makilala ka ni Ate Corinne. Kaya naman, let's go! Pera Godmother, yoo-hoo! Where are you? Ayan! Pasok, Tatay Nestor. Ano ko, Ate Corinne, ito ang ating mga bisita mula sa Naay Cavite. Tatay Nestor, upo ka doon. At si Nanay Daisy. Grabe Ito, naman Nanay. pinaglalakbayan, umabot na naman ng Cavite. Yes, di ba? Okay, so Nanay Daisy, hindi madali ang mag-alaga ng may sakit. Ano ba yung naging sakit ni tatay? High blood po. High blood. Tapos may maintenance naman po kayo. Meron po. Ayun. So wala nang ibang sakit kung hindi yun lang. May din, gastritis daw po. Gastritis. O may gamot din yun. Kailangan may gamot din yun. So ano yung ginagawa mo sa construction? Ngayon lang ako nakakita ng babae sa construction. Ano po? Nag-iisa ka? Kaming dalawa. Hindi, ibig sabihin, ikaw lang yung babae. Opo. Ako ang Totoo ba? Nakakita ka na ba nun? Nahabol ko siya, naggaganon siya doon sa ano, tumulong na rin ako, Ate Corinne. Oo, ibigay mo kaya yan. Baka itong isang ganun mo lang, itapos na lahat. Para mabilis. Hindi ba? So hindi ka nahihirapan na yung likod mo. Mahirap. Mahirap din, oo. Pero bilib din tayo. Oy, talaga naman, woman to the rescue! Yay! Oh, isang anak mo pag-graduate na daw ng civil engineer, tatay. Oy, congratulations! Napaaral na pagtapos sa pamamagitan ng construction. Yehey! Makakatulong na sa inyo. Pag may awa po ang Diyos po. Ay, sige, bago siya makatulong sa inyo, kami muna dahil sinabi namin, di ba, 5K for you! Ayan!
talaga para sa inyo. At hindi lang yan. Ryle, ano ba yung dinadala mong yan? Parang ang bigat-bigat. Ayan, Ate Coring, meron po tayong mga grocery po para kina Nanay Daisy. May mga noodles po dyan, may mga suka, at may mga langis. Tsaka eto, Ate Coring, magpapakitang gilas muna Ay, ako. bongga. Ay, tingnan nga natin. Kaya ba, kaya ba? Okay. May bigas. Rice is life. O nanay, sana makatulong ito. Maliban sa... May dala kayong reseta? Meron. Ay, dala-dala bongga. nila yung reseta. Ready si Nanay. Akin na yan dahil bibilhin namin ang lahat ng gamot na kailangan ni tatay. Okay! So, Nanay Daisy, wala kami ibang wish kung hindi lumakas ka pa. At ikaw rin, mawala na yung sakit mo, Mang Nestor. At sabi nga nila, para makatanggap ng biyaya, dapat nagbibigay din ng biyaya. Yes. Who's next? Nako, Ate Coring, sa dami ng aking nasa listahan, parang gusto kong piliin muna ang pinaka-deserving iharap sa'yo. Kaya dapat abangan nila bukas siya. Ay nako, basta kung may nakikita kayong medyo parang tutubi, na medyo malaki-laki at naglalakad, siya na po yun. Na medyo tulisan. Oo, medyo tulisang tutubi. Tulisang tutubi. Okay yun ah. Inhale. Exhale. Itong next na pagchichikahan natin for sure. #relate sa mga kamisis natin. Sino rito ang may anak ng mga batang pasaway? Pakitaas ang kamay ay ang dami. Dami. Mga anong edad yung mga yan? Magti-teenager. Ikaw? Ha? Ayan, mga teenager yan. Nako, yung tipong wala nang nasunod sa utos mo, kaka-cellphone. Tama ba? Ayan. Pero puro gala, barkada, at kapag napagsabihan, pabalang pa sumagot. Naku, nakakagigil. Kilalanin natin ang mga nanay na katulad ninyo, ay paminsan-minsan ako din. Katulad natin may anak na batang pasaway. Ay, naku, Ate Coring, yung mga nasa sala mo, chichika ko lang sa'yo. Etong si Lalin, merong anak na 14 years old. Napakapasaway. Kasi alam mo ba, hindi talaga siya nagpapaalam kung saan siya pupunta. Tapos nuknukan pa ng gastadora. At eto namang si Ate Geraldine, ang anak niya ay 15 years old. Ang problema, nanuntok na, abay nagbisyo pa. Naku, talaga naman. Kawawa naman to si Ate Geraldine. Sakit Todo sa ulo. pakiusap. Oo, nakikiusap siya talaga na sana huwag maipasok sa juvie ang kanyang bagets. But wait, Ay, meron pa? there is more. Okay, go. Eto kahit laging napagsasabihan, naku, riot pa rin ang pinapasok nitong anak ni Nanay Lian. Grade 1 pa lang daw, suki na daw sa guidance. Ay, O, Ate Coring, Ngayon, grade 6 na. grade 2. Grade 2? Ha? Grade 8. Grade eight. Mula grade 1 hanggang grade 8, best friend na niya yung principal. consistent. Oh. Consistent. Consistent at Horror least. role. Oo nga. Naku, pero ang dami niyong mababasa ngayon online, ano? Kung paano talaga makipag-usap sa bata hanggang sa teenager. Itong si Geraldine ang pinakamalungkot sa lahat. Bakit parang damang-dama mo yung problema mo? Kasi po ma'am, nung time po yun, na-discuss din po ako, napilay ako. Tapos sabi niya sa akin, Mama, ano po, parang gusto ko po mag-home study. Sabi ko, bakit? Wala lang. Tapos kinabukasan, Mama, punta na po kayo sa school kasi pinapatawag kayo ng teacher. Nalaman ko po sa advisor niya na yun nga po, sabi niya, Mami, kailangan niyo makipag-usap doon sa nanay ng bata at sa teacher kasi kung hindi, i-expel po namin siya. Expel. Ano po? Naku. Sabi na nung nanay, anong gagawin ko ngayon? Dahil nasugatan yung anak ko. Sabi niya, kung ano po, tutulong na lang po kami sa paggagastos. So, huwag niyo na lang po papakulong yung anak ko. Kasi, Ipapakulong. ipapaano nga daw po sa ano, kasi ganoon, nasaktan yung anak ko eh. Sabi niya, So, nag-sorry ba yung anak mo doon sa sinuntok niya? Nag-sorry naman po, tapos tumulong kami sa pagbigay ng gamot. Tapos yung teacher niya kasi magsisenior na, mag-retired,
Sabi niya, paano kung na-atake nga daw po siya, mamatay, ganun. Kaya di kami papayag. Sabi ko, ma'am, So homeschool ba siya ngayon o nasa eskwelahan? nasa eskwelahan na po. Oo. Kaya sabi ko, ma'am, parang awa niya naman po. Kasi hindi ko naman po gusto na magawin ng alak yan. Hindi ko naman po siya pinapabayaan eh. Okay, alamin natin kung ano ba ang punot dulo sa mga batang ganyan na medyo iba talaga ang pag-iisip. Lian, ikaw, ano naman ang problema mo sa anak mo? Ano ma'am, grade 1 pa lang, pinatawag na ako ng teacher kasi meron daw siyang kaklaseng tinulak. Nagsugat dito. Then grade 2, grade 3, grade 2 ma'am, nilipat ko siya ng private. Kasi nga, ang baba ng grade para kako maturuan, makasabay sa mga ibang kaklase. And then grade 3, grade 4, pandemic. So homeschool, nakapagpahinga ako. And then grade 5, grade 6, sa probinsya kami. Pinatawag ako kasi halos kakilala ko yung mga teacher doon. Oo. And then, grade 7, grade 8, yung teacher niya ng grade 7, ka-close ko na. Kasi lagi akong pinapatawag. Naging ka-close mo Ka-close ko na. na. Nakakabiruan ko na, ma'am, yung teacher niya, ma'am. Okay. And then, Ano ngayon, daw ang problema ng anak mo? ano, ma'am, makulit, magulo, wala siya sa focus. Okay. Pinatingnan mo na ba yan sa doktor? Baka kung minsan kasi merong attention deficiency. Hindi pa, ma'am, kasi nung bata siya, ma'am, hindi ako aware sa ganon. Ngayon lang ako na-aware na meron palang ganong senaryo sa bata na may posibilidad pala na may ganon. Ayun. Ngayon, kasi nung maliit siya, ma'am, hindi ako aware sa ganon, ma'am, eh. Correct. Kasi- Marami talagang hindi nakakabatid Opo. ng ganyan. Akala lang nila madadaan sa sigaw Opo. o palo o ikukulong mo sa bahay. Kung minsan lalong nagre-rebelde ang bata, hindi tama. Lalin, ikaw. Yung anak ko po, babae, ano po, pasaway po. Ano po palasagot. Tapos, lagi nag-order sa TikTok kahit wala kaming pera. Walang-wala na talaga akong pera. Nagkakanda-utang ako para mabayaran yun sa TikTok na in-order niya kasi hindi naman siya pwedeng utangin. Tapos po, lagi siyang papasok sa school. Minsan nag-absent siya, hindi ko alam. Nasa barkada na pala. O anong dahilan po niya sa inyo? Nasabi niya, ano daw po, wala daw pong pasok. Tapos pagtanong ko sa eskwela, ka-eskwela niya, may pasok naman pala. Kasi kung minsan tayong mga nanay, hindi naman natin alam kung paano umandar ang utak ng bata. Lalo daw yung mga bata ngayon, maraming gadget. Aalamin natin yan sa ating magiging panauhin na bibigyan kayo ng profesional na advice. Okay, Laila? Next na, paano nga ba dapat pangaralan ang batang pasaway? At mamaya, merong magbibigay bibo sa ating mga nanay. Abangan din ang ating lulutuin omelette na pizza pa. Gusto ko yan. Okay, tuloy natin ang kwento. Napakinggan natin ang mga hinaing ni Nanay Lalin, Geraldine at Lian. This time, humingi naman po tayo ng payo sa eksperto. Makakasama natin, Mr. Rainier Ladik o mas kilala sa social media na The One Psychologist. Hello! Po, Ate Corinne. Pagdating sa mga edad na yan, sabi nila, grade 1 pa lang hanggang ngayon grade 8, at yung iba naman ay teenager na, pasaway. Ano ba talaga ang psikolohiya ng bata? Bali po no, yung pag-uugali at behaviors po ng mga bata, may mga ilang factors po dapat tayo tingnan po dito. Unang-una po is yung genetics. Yung personality traits po kasi natin is parang ano po yan namamana po natin yan sa ating mga magulang. So parang kahit papano po, may katotohanan yung sinasabi po nila na kung ano ang puno, siyang bunga. Kahit papano lang naman po, no? Pero hindi naman po siya entirely genetic. Kasi po yung mga personality traits na meron po tayo. Like for example, yung pagiging agresibo or pagiging mapusok po ng isang bata, naka-embed din po kasi yan no, sa mga namamana po natin na nag-i-interact po siya sa ating environment. Kaya nga po meron po tayong tinatawag na observational learning. Kung saan ang mga bata po is natututunan nila yung mga bagay na ginagawa nila usually sa mga mas matatanda. So parang dito po, no, kailangan din po nating tanungin sa sarili natin, ano po kaya yung nakikita ng mga bata sa loob ng tahanan? Like for example, kung puro sigawan, kung puro pag-aaway, kung puro gulo, minsan nagiging norm or parang akala ng mga bata, normal yung ganong uri ng pakikitungo sa ibang mga tao na nai-integrate po sa kanilang lifestyle. Baka cellphone din kayo ng cellphone. Hindi ba? Hindi naman. Okay. Pero hindi ba totoo din, Doc, na
Pagbata talaga, kailangan mong rendahan. Yes, Ano tama ang po yun. tamang pagrerenda? Exactly. Kaya nga po dapat bata pa lang kasi napaka-essential po nung formative years. Lalo na kapag ano po sila no, yung talagang batang-bata pa. Kumbaga pwede pa po natin yang ma-mold into, someone that we want them to be. So kailangan po natin ng mag-set ng mga rules. Kasi siguro po yung ibang mga bata, kaya po sila saway or pasaway po is that parang napuprove po kasi nila sa sarili nila na hindi naman po sila nasasaway. Kumbaga, nahahayaan lang po sila sa mga bagay no, na ginagawa po nila. So dito po talaga is essential din po kahit papano yung may disiplina. Tapos meron po siyang karampatang na parang parusa na hindi naman po makakapanakit sa isang bata. And kailangan po strict po tayo about doon sa pagbibigay po natin ng rules and yung corresponding po na punishment to it. Pero hindi lang po dapat puro punishment yung ibibigay natin. Sa bawat tamang behavior po nila, dapat obvious po yung pagbibigay po natin ng reward. Like for example, something na spontaneous. Nakita natin na naghugas sila ng plato. Minsan kasi yung mga bata is gumagawa yan ng tama, hindi napapansin. Pero kapag gumawa silang ng mali, doon sila napapansin. So parang nare-realize nila na, ay, kapag gumawa pala ako ng tama, hindi naman napapansin. So, baka mas mapansin ako ni nanay kapag gumawa ako ng mali. So, dapat dito, kailangan yung reward natin is specific. Hinuhuli natin sa at that moment na ginawa ng isang bata yung tamang ginagawa niya. Ayun. Dapat specific. Like, for example, naghugas ng plato. Uy, very good, naghugas ka ng plato para marirealize nila na may tama pala silang ginagawa. Oo, tsaka tama ba yun na importante daw ang tono? Ito parati ko itong nababasa. Yung tono ng pagsasalita, hindi pwedeng may mura, paggalit, sumisigaw, yung tumatalak. Ko, ayaw ng bata yun. Parang hindi pumapasok sa isip nila. Ano? Yes, exactly po. Kaya po dapat is kapag kinakausap po natin sila, mahinahon. Okay lang naman na magalit tayo kahit papano is tumaas ng konti yung boses natin. Kasi normal yan sa mga parents. Kasi hindi naman tayo robot dito. May mga emotion po tayo. So kailangan mahinahon, then transparent sa kung anong nararamdaman natin. Like for example, sabihin niyo po sa anak ninyo na alam mo, nalulungkot ako doon sa pinapakita mong pag-uugali. Nalulungkot si nanay. And ako kasi gusto ko na maayos ka, nag-aaral ka, mabuti yung pakikitungo mo sa ibang mga tao. Minsan kasi nawawalan tayo ng emotional connection sa mga bata. Kaya nga, yung ibang mga bata, nagre-rebelde sila kasi nga parang feeling nila, kulang yung attention na nakukuha nila, tapos kulang din yung sense of safety and security. Okay. Yung gadget, gaano kadalas dapat ang gadget? Ayan. Sinasabi po sa mga pananaliksik na as early as 18 months to 24 months po is dapat wala pong screen time. Dapat only high quality na mga educational materials. Kapag sila itumungtong po ng 3 to 7, at least 0.5 to 1 hour lang po na screen time. 7 to 12, max na po yung 1 hour. Then 12 to 15 years old is at least 1.5 hours. Then 16 years old and above, at least dapat max na ng 2 hours. Sa ibang bansa, bawal nga yan eh. 16 and below, bawal. Australia Yes. yata Yes, tama po Oo, yun. so naging batas na siya, pero kailangan talaga nililimitahan. O, Doc, paano question ngayon yan? po ako. Yung pagiging geng-geng po na uso ngayon, pagiging pasaway na po ba ng bata yun? Actually, hindi naman. Kasi parang naman siya, trend lang naman siya. Kumbaga, merong certain fashion din na sinusundan yung pagiging geng-geng, di ba? However, kung ang related dito is yung pag-uugali na. Yung parang prone na sa gulo, yung prone na sa hindi magandang pakitungo sa ibang mga tao, yun yung dapat na ini-eliminate natin. Pero Doc, kasi di ba minsan, lalo na pag teenager na, yung bata, kasi iniisip nila, cool to eh. Pag ganito ako pagka siga ako cool na cool Peer ako. pressure. Diba? Yes. Kasi actually normal sa mga teenager na parang explorative, and then at the same time is kung ano yung masarap sa pakiramdam, yun yung gagawin. Kumbaga emotion-based madalas ang decision making ng mga teenagers. Kaya nga minsan, kahit na ikakapahamak yung isang activity dahil masaya siyang gawin, gagawin talaga nila. Kaya nga po mahalaga na from the youngest years until sa teenage years po nila is dapat may sapat na gabay pa rin po ng magulang. Okay, teka lang mga misis, chill muna. Kanina pa may bulungan ng bulungan dyan at gusto nang makisali sa usapan. Laila Chikadora, Ryle. Ito, kasama ko ngayon si Ate Mary. Ate Mary, kayo po ba, may karanasan po ba kayo sa pasaway na anak? Dok, tanong ko lang po, yung, di ba po ngayon na nilalaro ng mga bata kayo ng Roblox, totoo po ba, nakakaano po ba ngayon yan?
nakakaano sa pag-uutak ng mga bata? As long as kapag ito ay regulated naman yung oras, okay naman siya for a kid. Kasi of course, hindi na po natin maitatanggal yung advancement ng technology natin. Pero kapag sumusobra, doon na po maaaring magkaroon ng negatibong epekto, lalo na po kapag nagkakaroon na ng interruption sa mga day-to-day life activities nila, hindi na nagagawa. Yung homeworks, hindi na sumusunod kay nanay, tapos parang dependent na lang po talaga siya, no, yung kasiyahan niya doon sa paggamit ng kanyang gadget. Doc, si Jen may tanong. Ano yun, Ate Jen? Tungkol po, Doc, sa madalas na pagbabangayan po nilang magkapatid. Meron po Yes. kasi akong grade 4 and grade 7. Nararamdaman ko na medyo nagsiselos itong grade 7 ko po sa grade 4 ko. Kasi ang iniisip po namin mag-asawa na mas nakakaintindi yung grade 7. So ano pong dapat po namin gawin na mag-asawa? Ang pinaka, I think, basic po na pwede niyong gawin dyan is sit down with your children, kausapin niyo sila. Kailangan ng explanation. Minsan kasi yun yung nawawala sa dynamic ng mga pamilya. Yung pag-uusap. Kasi parang expected natin na kailangan lang is puro pagalit, puro pagdidisiplina, pero yung pakikipag-usap natin. Yung when we explain bakit ganito yung pagtrato natin sa anak nating isa kaysa doon sa isa, then kailangan magkaroon din tayo ng sense of assurance to them na alam mo kahit ganito yung nararamdaman mo, mahal ko kayo ng parehas. Lang wala akong paborito sa inyo. I want you to know na itong ginagawa ko is para sa ikabubuti ninyo. So kailangan dito ng clarification, explanation, maski sa mga bata para at least mismong sila na-assure sila, na-comfort din sila sa mga sasabihin ng mga magulang nila. Maraming salamat mga kamisis. Ngayon, dito sa ating tatlong bisita, sila ang talagang gustong kumonsulta. Game ka naman mag-overtime ka, ano? Of course. Sa likod lang tayo, meron kaming lugar kung saan pwede kayong kumonsulta sa kanya, magtanong ng ibang tips habang nandito siya. Okay? Good luck mga misis, mga nanay! Next na, Baby Bibo. Naku, 4 na taong gulang, kabisado daw yung flags of the world. Oh my gosh! At sisiw lang daw din sa kanya ang pagsasalita ng different languages. Malalaman na rin natin mamaya kung paano lutuin ang omelette pizza. Yummy! Naku, lahat ng yan sa pagbabalik ng Face to Face with Ate Corinne! Okay, nagbabalik ang face-to-face with Ate Coring mula sa sakit ng ulo sa mga bata. Bibigyan naman namin kayo ngayon ng amazing story. Mga kamisis, itong next nating makakausap, 4 na taong gulang pa lang, 4 years old, pero tila mo ba batang matanda? Ipapakilala na natin ang ating Baby Bibo! Oh, I know this. United Arab Emirates! Yay! Ay, ang saya-saya pag may bata talaga. Kasama natin ngayon ang ating Baby Bibo, Amanda Viena. Hello! So, is it true? Is it true? First of all, how old are you? I'm 4 years old. Are you sure? Yeah. I thought you were like 14. No? You're not like 14? Amanda, how are you today? I'm good. How about you? How about me? Aba, I am in debt. Do you know what that is? No. I have many utang. Okay, that's not so good. Okay, next question. Can you tell us why you started liking flags? I started liking flags because I've been to 3 different countries. Oh, wow. We love to travel to Singapore, Vietnam, and Hong Kong too. Wow, you're so lucky. You're Yeah. blessed. Yeah. Out of 197 flags, which one is your favorite? It's Philippines, all country, because Oh, wow! May nanalo na, Miss Universe question po yon. O kayo ngayon ang tatanungin ko, ha?
Ang makakasagot nito, bibigyan ko ng 10,000 pesos. Ate Coring! Ate Coring! Ate Coring! Ano to? Flag! Anong flag? Ano yan? Flag ng ano yan? 10,000 pesos. Ala, wag na kayo magpanggap. Wag na kayo magpanggap. Okay, Amanda. Okay. What flag is this? Cyprus. Cyprus! Yay! At ito naman, Yay! ito na, what? I'm so glad I'm doing this. What? She's so glad to, what? Can I say it again? I'm so glad to doing this. Oh, we're so glad to have you here. Okay, sa halagang 5,000 pesos. Sige nga. Okay, wag na kayo magpanggap. Amanda, what is this? Botswana. Botswana! Wow! You're so good. Ito na ang huli. Ito na ang huli at Okay. chance, ha? Okay. Check. Okay. Ito pag nahulaan nyo, 20,000 pesos. Okay? Jordan! Hindi Michael Jordan. Hoy, sabi niya, hindi Jordan! Sorry, hindi. Uzbekistan! No! Okay, Amanda, tell them. Okay. Caribbean Netherlands. Caribbean Netherlands! We're so good! Okay. Now, kaya niyang magbilang sa iba't ibang lingwahe. 10 lingwahe. Can you count in Korean? 1 to 5. 1 to 10. You like 1 to 10? Yeah. Okay, Korean. Ha나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. Yay! Pwede siyang sumali sa Blackpink. Okay, Pranses. Okay, s'il vous plaît, Pranses. 1 to 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ay, ang galing! 10 ang alam niya. Yay! Alam niya. 10 kasama syempre ang Tagalog and English. Yon. Okay. You're only 4 years old, but why are you so smart? I'm smart because I read books. Ano ba pinakain mo dito? Yeah. Ang palaya? Spaghetti. Spaghetti! Yes. Question po! Question! Spaghetti. Okay, question. What kind of spaghetti? Pababa or pataas? Spaghetti pababa or spaghetti pataas? What do you mean? Is it going down? Ayaw nga niya ng Tagalog. Gusto niya English. I would like to formally apologize. Okay, Laila, may tanong ka kay Amanda. Naku, ulala, natutuwa lang ako. Kanina pa ako nakanganga dito. Di ba? Parang gusto natin siyang Natutuwa iuwi. siya. So, no, really, what do you think? What do you think? Genetics? Matalino din pa kayo ng asawa mo? Well, initially po, nung buntis pa talaga ako, yung advice ng pedya namin, and like, most of like our relatives, sabi nila, wag daw munang expose sa gadgets because it will cause delay in speech. They'll be distracted. Yeah, mga ganun po. Then, nung pinanganak ko po si Amanda, and then siguro mga 2 months siya, play ng video yung husband ko, like educational video po online. And then, parang na-curious siya. And then, parang nakuha yung interest niya. And then, that time, we decided na, parang like yung mga gadgets pala, there are pros and cons po talaga. But si Amanda, with that videos online, dun talaga nahasa yung ano niya. Parang naging curious siya. Parang, like yung mga simple words, dun niya po talaga Ayun, nakakatulong. Kung minsan maganda din ang gadget. Yes po. Nakakatulong naman ba sa supervised Yes po, and proper educational? Ano nga pinapakain mo? Actually, si Amanda po, unlike any other kids na parang favorite ng chocolates, like mga sweets, si Ay. Amanda po,
She's the opposite. Pero breastfed. Yes po, actually until now. Until now! Yeah, she's Wow! Alam mo, talagang malaking bagay ang breast milk para sa mga bata. Wow, kaya naman pala. So, Amanda, what advice can you give other kids like you who want to be like you? I'm gonna say to them, they always be curious, listen to your parents, and don't be afraid to ask questions because learning is fun. Yay! Wala akong masabi. Okay. Yay! Thank you, baby Bebop! Tutok lang, mga kamisis! Next na! Ihain na yan! Omelette Pizza! Natatakam na ba kayo? Abangan yan sa pagbabalik ng Face to Face with Ate Corinne! Kung pagtawa ang best medicine, ika nga, pagkain naman ang gasolina para harapin ang mga konsumisyon at stress. Sabi nga ng mga nakakatanda, huwag magpalipas ng umagahan. Kaya mga kamisis, samahan natin si Ate Corinne para sa isang masarap at madaling lutuin na putahe. Ihain na yan! At nandito na naman tayo since pinag-uusapan ng mga bata. Kay cute talaga. Nako, mahilig ka sa bata? Ilan ang anak mo? Dalawa po, malaki na. Dalawang malalaki na. Ako humabol pa. Opo. Meron akong kambal, si Pepe at Pilar. At ito isang magandang ideya para sa kanilang pambaon. Opo. Para healthy, madaling gawin sa umaga. Ihain na yan. Okay. So, mait na po yung pan natin. Kasama pa rin natin si Ma'am Jenny ng Aling Tonang's Pansit Palabok. Pero ang lulutuin natin ngayon ay... Omelette pizza. Napakadaling lutuin. Omelette pizza. Ate Corinne, nagbati na po tayo ng 3 itlog. Wow. May apo na kayo? Wala pa po. Wala pa? Nag-enjoy pa po sila sa nila. Hindi ka paluli. Oo. Ito ang sikreto ba ng omelette? Kailangan lapad na lapad siya. Basta maluto lahat yung yung pagkinakaitlog niya. Ang iba kasi ginaganon nila eh. Mga kasi breakfast omelette po yung ginagawa ho nila eh. So ito parang kukorting bilog natin para maging mukhang pizza. Yan po. parang mukhang pizza. Okay. So pag luto-luto na po yung egg. Pambaon, kaya kung may panahon sila pumupo sa mesa, ayan, kakain sila na mainit. Paano natin malalaman kung luto na yan? Yan. Basta wala na ho siyang parang basa po, no? Oo. Pag dry. Pero pwede na ho natin kasing ilagay dahil iko-cover naman natin mamaya ho para ho maluto agad. So, after nito, itong spaghetti sauce or tomato sauce, pag sa bahay naman, no, di ba mga bata kasi minsan bilang-bilang nanghihingi ng pagkain. So, kung ano po yung available nyo sa bahay, pwede naman po yun, no? Kahit Ito, ketchup. spaghetti sauce. Spaghetti sauce. Spaghetti sauce or pizza sauce. Yan. Kalat lang po natin. Kaya po siya sa healthy sa mga bata, wala po tayong ginamit na meat. Ang pinaka-meat po natin, ito pong mushroom. Yan. It does look like a pizza. Oh, di ba? Oo. Healthy pa kasi Opo. napaka-importante po ng protein galing sa itlog. Ko lang sabihin na ako'y malinis ang kamay ko, ha? Okay. Halat natin yung red and green para magmukha siya attractive sa mga bata. At ko rin mga bata kasi ayaw na isang kumain ng hilaw na gulay. So parang binlunch ko siya sa oil. Kaya Para medyo pala. malambot siya, saka maano yung amoy. Maamoy po siya. Yan, lagyan natin ho ng mozzarella. Kung natitipid, mozzarella cheese. Pero kung natitipid ho, kahit ordinaryong keso po na pwede natin ibudbud. Kasi, kasi sa mga bayo, di ba, mga bata ho, basta ho nag-instant naghahanap, Mami, pakiluto mo ako ng ganito. Alam mo yung ganito, pwede mo rin lagyan ng pepperoni, ha? Takpan ho natin. Can you believe it? Ang itlog pala, pwede nang maging crust. Ang galing naman ito, basta low burn. Low burn lang po. Low burn lang. Ayan na, nagmukha na siyang pizza,
Oh, hindi ba? Hindi na kailangan bumili sa labas. Itlog lang na napakahalaga sa kalusugan ng mga bata. So, ito pong ganitong klaseng mga ingredients, makikita po ninyo sa aming mga social media accounts. Yung face-to-face with Ate Coring sa Facebook, healthier version po ito ng pizza. Kaya ito ay pang-practice na rin. Kahit ang mga bata kayang gawin ito. Di ba? So, patitikimin natin sa ating mga studio audience. Ihain na yan! Eto na! Mga kamisis, curious na ba kayo sa lasa ng omelette pizza? Don't worry dahil lahat ng ating studio audience makakatikim! Ayan, si Ryle, si Pera Godmother. It's tikiman time. Laila, bigyan na natin sila. O, kuha ka ng isa. Ayan. Ayun. Try. Maraming salamat sa pagtutok mga kamisi. Samahan niyo ulit kami bukas sa masayang chikahan na kapupulutan pa ng aral at inspirasyon. Kaya Ate Coring, ano bang maabangan natin bukas? Ay, naku, bukas is exciting. About music naman po tayo bukas, Laila. Bangers na ang mga K-pop. Wow! Stan at P-pop fans dyan. Naku! Marami ako Exciting. nakakahalubinong pipa. Oo nga. Be ready, mga kamisis. Magsama-sama ulit tayo sa bago ninyong kabanding at kakwentuhan sa umaga, tumutok sa araw-araw. At baka kayo nang susunod naming mabigyan ng biyaya at panibagong pag-asa sa buhay. Dito lang sa Face to Face with Ate Coring. Face to face with Ate Coring. Kwento natin ay kwento niya rin. Face to face, buhay natin. Buksan mo na yan. Kapatid, ito'y para sa atin. Face to face with Ate Coring. Kwento natin ay kwento niya rin.